Dito sa mundo ng cryptocurrency, lalo na kay Bitcoin, napakaraming inaasahan tuwing may bagong market cycle. Ngunit, ayon po kay Ginoong Benjamin Cohen, isang kilalang eksperto sa crypto, tila hindi na raw magmumukhang kasing laki ng dating kita o return on investment o ROI ang maaasahan ng mga Bitcoin investor ngayong taon. Sa kanyang pinakahuling analysis ay ipinaliwanag ni Ginoong Cohen na habang patuloy po na umaakyat ang presyo ni Bitcoin, ang porsyento ng kita o gain mula rito ay tila lumiliit kumpara sa mga nakaraang cycle. Bilang isang investor ay mahalaga pong maunawaan natin kung bakit nangyayari ito at kung paano po natin magagamit ito para ma-optimize ang ating crypto strategy. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin sa katanungan kung paano po ikinukumpara ang ROI ngayon ni Bitcoin sa nakaraan nitong cycle. Ayan, ito pong nakaraang market cycle ni Bitcoin ay itong si Bitcoin ay nagbigay po ng ROI na umaabot po sa halos 9.9 times mula sa pinakamababang presyo nito. Sa kasalukuyan ayon po kay Ginoong Cohen, ang ROI ni Bitcoin ay nasa pagitan lamang po ng 6.1 at saka 7 times. Bagamat malaki pa rin ito, kapansin-pansin ang pagbaba kumpara sa nakaraang cycle. Kaya ano po ang ibig sabihin nito? Yan. Habang lumalaki ang market ni Bitcoin ay mas nagiging limitado po ang potensyal nito para sa napakalaking kita. Kung noon ay parang gold rush ang bawat cycle, ngayon naman ay tila mas naging kalmado ang paglago nito. Sa madaling salita ay hindi na po ito tulad ng dati kung saan ay maaring magdoble or triple ang kita mo sa loob lamang ng maikling panahon. Ngayon ay inuulit ba ng kasaysayan ang sarili nito? Yan, or history is history repeating itself? Yan. Ayon po kay Ginoong Cohen ay tila inuulit daw ng kasaysayan ang sarili nito. Sa bawat market cycle, si Bitcoin po ay nagpapakita ng early growth o mabilis na pag-akyat ng presyo. Ngunit kalaunan ay bumabagal din ang kita habang tumatagal. Sa kasalukuyan, si Bitcoin po ay nasa presyong humigit kumulang $101,100 na bahagyang bumaba po ng 1% sa loob ng isang araw. Kung susundan po ang pattern na ito, posible pa rin ang paglago ni Bitcoin sa presyong higit $120,000 sa cycle na ito. Gayunpaman, malinaw na hindi po ito kapareho ng exponential growth na nakita natin sa mga nakaraang taon. Kaya ang malaking tanong dito ay bakit nga ba bumaba ang ROI ni Bitcoin? Kaya meron po tayong tatlong mga pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang ROI ni Bitcoin dito. Una ay ang mas mataas na market capitalization. Ayan. Kapag mas malaki po kasi ang market cap ng isang asset tulad ni Bitcoin, mas mahirap na po itong magkaroon ng malalaking pagbabago. Sa madaling salita ay mas maraming pera ang kinakailangan para maitulak ang presyo nito pataas. Pangalawa ay ang maturity po ng market. Habang tumatagal, ang crypto market ay nagiging mas mature at mas regulated. Habang positibo ito para sa long-term stability, nagdudulot din po ito ng mas mabagal na paglago. At pangatlo ay mas kaunti po ang bagong pondo. Sa mga unang taon ni Bitcoin ay maraming early adopters. Yan. Kung saan at maliban sa mga early adopters ay mga bagong investors ang pumapasok. Sa ngayon ay karamihan po ng mga pondo ay nagmumula sa mga institution na mas maingat sa kanilang investments. At ayan, ano na po ang aking ang epekto pa muna bago yung aking masasabi tungkol dito. Yan, ano po muna ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast?
Yan, ang ganito pong balita ay maaring magdulot ng mixed feelings. Para sa mga umaasa ng mabilisang kita, maari pong disappointing ang mas mababang ROI. Ngunit para sa mga long-term investors, ang mas stable na market ay nagbibigay po ito ng oportunidad para sa mas planadong pag-i-invest. Kaya kung ikaw po ay isang trader, maaring makatulong ang ganitong impormasyon para baguhin ang iyong estratehiya. Sa halimbawa ay sa halip na umasa sa mabilisang tubo or gain, maaari mong isaalang-alang ang pag-diversify ng iyong portfolio sa iba pang cryptocurrencies o sa mga altcoins. At sa wakas ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Si Bitcoin ay nananatiling isa sa pinakamahalagang asset sa mundo ng cryptocurrency. Bagamat hindi na ito kasing explosive ng dati, ito po ay nagpapakita ng mas mature at saka mas matatag na market. Para sa mga baguhan o veterano sa crypto, mahalagang maunawaan po ang historical trends at kung paano po ito nakakaapekto sa ating investments. Ang susi po rito ay ang pagiging maalam. Hindi mo kailangang magmadali o magpanik. Ang bawat market cycle ay nagbibigay po ito ng bagong opportunity. Ang mahalaga ay alam mo kung paano po ito gamitin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.